may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila. Magandang araw mga kababayan. Pagkatapos po magsalita itong si Bongbong Marcos at sinasabing nirekomenda na ng ICI, DPWH, nakasuhan sa ombudsman itong si Martin Romualdez, siyempre, no, yung untouchable at the name cannot mention before, Martin Romualdez and Saldico, abay, sumagot po si Martin Romualdez at sinasabi siyempre na siya po ay walang kasalanan. Ngayon, ito, bago lang naman ito, mga kabayan po natin, naglabas naman ng pahayag muli itong si Bongbong Marcos. At basahin lang po natin, aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at papanagutin sa batas. Ako ang nagsimula nitong lahat at ako ang tatapos. Wow! Parang mga linya po yan ni Fernando po Jr., mga kababayan po natin, no? Pang action star. Ang mga linya na binitawan nitong si Bongbong Marcos. Abay, maniniwala na lang po tayo, mga kababayan po natin. Sabi nga ni Congressman Kiko Barsaga, pag ipakulong niya ang kanyang sarili. Eh sa totoo lang, mga kababayan po natin, hindi na ito madadala na kung sino pa ang kanyang ilalaglag. Kasi ang gusto ng taong bayan ay siya mismo ang bumitaw na sa kanyang pwesto sapagkat hindi po siya ligtas sa malaking korupsyon na nangyari sa ating bansa. At sinasabing siya po ay nakatanggap ng mali-malitang pera. Anyway, wag natin patagalin at syempre pakinggan din po natin ang naging sagot ng legal counsel nitong si Martin Romualdez. May sagot yan si Martin Romualdez, ito basahin ko lang ha. I willingly submitted myself to the ICI finding process, my conscience remains clear. Okay, clear ka dyan. Anyway, pakinggan natin itong si Bongbong Marcos, mga kabayan po natin. Eh, alam naman natin, kahit pa anong gagawin dyan, no? Dito kay Tamboloslos, hindi talaga amin yan. Ay, mga ganyang klaseng tao, matagal na po yun. Ngayon, napipilitan na lang po sila na magsalita, napipilitan na lang po ilaglag si Bongbong Marcos dahil sira na po siya. Ito, pakinggan natin. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ay isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga flood control na kaso na naging iskandalo. At kung ano ang mga ating nagawa upang mapanagot ang mga may kagagawan nito. Kaya nais kong i-report na ang ombudsman nagpormal nang naghain ng kaso laban kina Saldico at iba pang 17 individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Bakit Saldico at 17 pang individual? Bakit hindi pa rin kasama Bong si Martin Romualdez? Akala ko ba kasama na sa kakasuhan si Martin Romualdez? So ibig sabihin, ang sinabi mo na una is recommendation lang. So hanggang recommendation ka lang pala, Bongbong Marcos. At nakapagtaka, bakit hindi mo na ngayon pinasalita itong si Claire Castro dito sa iyong special announcement? Bakit ikaw na ngayon ang direktang nagsasalita? Wala ka ng tiwala sa mukhang adik mo rin na tagapagsalita na si Claire Castro. Hindi ko sinasabing adik ha, mukhang adik lang. Baka namang dagdagan kasi yung kanyang sasabihin at lalo pang pagandahin. Tapos si Claire Castro po pinasalita niya dito, mga kababayan. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. Tunay ha, siguraduhin mo lang ha. Siguraduhin mo lang. Eh, paano mo na mapaparesto si Saldico? Eh, hindi nyo nga pinapauwi sa Pilipinas, pinatakas nyo nga. Asan si Bunuan? Pinatakas nyo rin si Bunuan. Nasaan yung mga tauhan ni Saldico? Na-confirm na wala sa Pilipinas. Pinalabas, confirm ang sinasabi po ni Mike Defensor na nasa Chile pala. At ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng may arrest warrant na.
At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Kaya Actually, maniniwala ako na ikaw ang tatapos kung ikaw talaga ay magpapakulong sa iyong sarili. Kasi sabi nga, hindi ka malinis, kinanta na po yung pangalan 100 billion na insertion, tapos gagamit lang po ng mga diversionary tactics itong si Ping Lacson. So ako hindi naniniwala, mga kabayan po natin, na walang kinalaman si Bongbong Marcos. Malaki po ang kanyang kinalaman dito. Kaya dapat imbestigahan din po siya ng ICI. Paano yan? Paano mag-imbestiga po yung ICI Siya rin po yung bumuo. And DOJ, ano rin magagawa nitong si DOJ? Tao niya rin yan. Ombudsman, tao niya rin yan. So, tignan natin, no? Wala pa naman palang kaso si Martin Romualdez. Saldico, wala naman si Saldico. Yung ilan dyan, I don't know kung nasa Pilipinas pa. Karamihan daw po ay pinatakas na Asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At kahit na, parang napakatagal ang dumaan na panahon. Ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming salamat. Or the former speaker at this time. So nagbunga na daw po, mga kababayan, yung ating pag-aantay. At may kakasuhan na daw po, may papaaresto na daw po itong si Bongbong Marcos. Importante, sige, ipakita mo yan, no? Pakita mo kung talagang seryoso ka. Pero ang taong bayan hindi pa rin makokontento sapagkat ang paniniwala, ikaw mismo ang mastermind sa pagnanakaw na ito. And pakinggan natin, mga kababayan, itong nagiging pahayag naman ng abogado po nitong si Martin Romualdez. So he says as follows. I willingly submitted myself to the ICI's fact-finding process, appeared voluntarily, and remained in the country. Throughout all these proceedings, no sworn or credible evidence has ever linked me to any irregularity. And again, my conscience remains clear. It is now with the Ombudsman. I trust in the Ombudsman's impartial and thorough review. Siyempre, may tiwala talaga yun sa Ombudsman. Kabrad niya, kaibigan niya Siyempre, sigurado may mali-malita rin yan. Kaya nga pinili nila na makaupo si Boyeng Remulla Kasi after maglaglagan sila, gagawa sila ng script, ligtas pa rin sila. And evaluation. I do so with confidence that a fair and complete assessment of the record will reflect the truth. Okay. End of statement. So, yun lang po yung statement niya. Bakit pala hindi humaharap si Martin Romualdez? Palagay ko, mga kababayan po natin, wala si Martin Romualdez na sa Pilipinas. Palagay ko lang bakit hindi siya nagpapakita? At hindi rin daw po nakikita sa House of Representatives. And now, magkakaroon pa ng pagbabalasa sa liderato ng House of Representatives dahil nakita nila na itong si Mr. Day, si Congressman Day, mukhang wala rin kwenta. Mukhang hindi nila makokontrol at mukhang nag-aalangan po na gumawa ng kanilang gustong gawin. So magkakaroon ng pagbabago. So nasaan si Martin Romualdez? Bakit hindi po siya nagpapakita? And sinasabi niya lang na siya ay malinis. So, sa dami ng ebidensya. Napanood nyo naman siguro yung naunang vlog po natin. Sa Palawan, yung tinake over niya at siya yung naging caretaker. Ang tindi po, no? Mahigit 1 billion din ang nakulimbat nila doon sa flood control. Pero yun nga po, puno ng mga substandard and ghost project na hinawakan ni Martin Romualdez. Paano pa kaya sa kanyang distrito? Sa kanyang distrito, mukhang tahimik ngayon Sa mga distrito pa na siya yung naghawak. And ganon din sa Ilocos. Sa Ilocos, walang masyadong investigation. Ilan ang pinuntahan nila, sabi ni Manong? 4 lang. Pero, hindi nila pinuntahan yung lugar na puno po ng mga substandard at mga ghost project na pinagawa ng mga kaalyado ni Bongbong Marcos at mismo si Sandro Marcos. Ngayon, mga kabayan natin, ano po yung magiging sentiments ng taong bayan dito? Makikita naman natin yan Kung titigil na po yung mga rallies, kung wala na magrarally, ibig sabihin, tatanggapin po ng mga tao yung itong mga pautot
ni Bongbong Marcos. Pero hanggat may nagrarally, ibig sabihin, hindi katanggap-tanggap itong mga palusot ditong si Bongbong Marcos. Yun lang po yung mangyayari dyan. Okay, so tingnan natin yung mga susunod nating topic, mga kabayan po natin. Stipot lang po kayo at kung kayo po ay hindi pa nakalike, palike naman. Maraming salamat. Thank you very much. Thank you, sir. Pasensya na because of the limitations, he cannot answer questions. Okay na. Okay na. Yes, he's just around. This is Hindi niya masagot kung nasa speaker daw. just a text message. This is NCR. Yes, I think business as usual. He's the representative of Davis. Thank you very much. Thank you, Yun lang, Pasensya na. no? Iwas puso yung abogado. Wala nang tanong masyado. Paano press conference yan? Pinasa mo lang yung sulat tapos alis na. Susunod. Pagka may kopya na kami, comment. Thank you very much. Thank you. Ombudsman Boy Remulla reveals. So ito pa mga kababayan po natin, no? Nagkausap daw po itong si Boying Remulla at si Martin Romualdez. Kaya nga sabi natin, no, na ombudsman na daw. Kaya sabi pala nila sa ating mga Pilipino, ombudsman na daw po yung bahala after the recommendation na kasuhan si Martin Romualdez. Paano pa yung magtitiwala sa ombudsman na bago pa nagbigay ng recommendation ang DPWH, ICI, and mismo itong si Bongbong Marcos? May pag-uusap na sa pagitan ni Martin Romualdez and Boying Remulla. Hindi po yan gawa-gawa. Yan po ay confirmed, sinabi ni Boying Remulla. That Martin Romualdez reached out to him to clear his name just as investigators prepare possible charges and review allegations involving top officials. More in this report. At a public forum, Ombudsman Boying Remulla revealed that former House Speaker Martin Romualdez once called him after he was linked to the flood control. Di ba? So nakapag-usap na po sila. Talagang may pag-uusap na po kung paano nila gawing malinis itong si Boying Remulla. Paano gawin ni Boying Remulla na malinis si Martin Romualdez. Yun po. Scandal. According to Remulla, Romualdez denied all allegations against him. Natatawa ako ng mga kababayan natin. Hindi ko ma-imagine, no? Yung pagiging hari-hari nila, no? Untouchable, the name cannot mention. Parang sila ngayon yung nagtatago. Yung dinidiin po nila, no? Yung ginagawan po nila ng isyo, magnanakaw, corrupt, chiminit, drug protector, no? Maka-China. Ito, pa-relax lang. Pangiti-ngiti lang po ngayon, mga kababayan po natin, ang ating Vice Presidente. Sino nagtatago ngayon? Sino ngayon, no? Ang ayaw na magpakita sa taong bayan. Yun nga eh. Ang lakas nila makapag-akusa, sila pala ay tunay na magnanakaw. Tingnan mo wala tayong mga school buildings, sira-sira yung mga kalsada, yung mga ospital, mamaya may update pa po tayo, no? Speaking dahil sa pagnanakaw na yan, ang tindi po nararanasan ng ating bansa ngayon. Si Magalong, dramatista rin to, mga kababayan po natin. May isang ospital na wala na daw pundo. Asa na yan, hanapin natin. Hopefully makita natin. Ang sabi ng isang doktor, mamaya hanapin natin. Wala na daw pong budget ang PGH para sa mga cancer, pasyenteng may cancer. Maya, hanapin natin. May narinig po tayo na talagang naglabas at nagsalita na po yung mga doktor at sinasabing wala ng budget, hindi na binabudgetan ng gobyerno. Kasi nga, napupunta lang lahat sa corruption. Hindi ng lakas ng loob ni Bongbong Marcos sasabihin na zero billings na yung hospital bill. Ang kapal ng pagmumuka talaga. The two are fraternity brothers, and Remulla described their relationship as close. I answered his call once. Because we respect each other. Well, he was trying to explain his side that he had no hand in many things. But that's all I can remember. Anong sabi? Wala, just, diba? We just follow the evidence. Remulla added that Follow the evidence, yung problema. Kasi yung mga ebidensya na sinasabi nyo, hindi naman nagtuturo. Kasi tinatago nga, yung mga ebidensya na nilalabas, hindi naman po pinapakita kung may kinalaman itong si Martin Romualdez. Diba? Si Magalong na mismo nagsabi niyan na tinatago nila yung mga ebidensya.
may mga nangyayaring cover up. Baka ngayon ilalabas na po nila dahil napipressure na po sila. Yung sigaw ng taong bayan is Marcos resign eh. After that call, he never spoke with Romualdez again, saying he wanted to focus on the case. It was security consultant Orly Guteza linked to Congressman Zaldico, who earlier claimed he delivered suitcases of cash from alleged flood control kickbacks to the home of Romualdez. Ko himself confirmed the claim in a video statement. So, may confirmation na kay Zaldico eh. Kahit anong sabihin nila na fake yung notaryo, the moment na nagsalita ito at kinonfirm nitong si Zaldico, tapos na ang usapan. Yung problema lang ngayon, itong nakikita po ng mga dating kaibigan at mga sumusuporta dito kay Orly Guteza ay babaliktad na daw po ito. Pagkatapos po siya na sinasabing inaresto, kinidnap, tinago at tinakot ang kanyang pamilya, ay sinasabi po, babaliktad na daw po ngayon itong si Orly Guteza. At posibleng ilalabas nila sa sunod na pagdinig ng Blue Ribbon. For now, the Ombudsman's investigation into Romualdez is ongoing. When asked when charges could possibly be filed, Remulla said, It will be filed within the year. I mean, not this year, but at least in the next 6 months or 9 months. Oh, yes, ma'am. You think so? Yes, ma'am. I'll hold you to that. Yes, ma'am. I do not want to file a lousy case. I will never file a lousy case. I'm not that kind. Sige nga, alam mo si Boying Remulla, marami na itong kalukuhan na ginagawa eh. Hindi na ito kapanipaniwala eh. May pananagutan pa ito kay Tatay Digong, mga kabayan. Wag natin kalimutan na itong si Boying Remulla, isa po siya sa mga mastermind sa illegal kidnapping na pagpapadala kay Tatay Digong sa Dahig. Tandaan natin yan, mga kababayan natin. Kaya ngayon gusto nilang linisin ang kanilang pangalan. Yang si Bongbong Marcos, may pananagutan pa yan sila, mga kabayan. Person. I want things to be done properly. I want it to be documented. I want it to be solid. Remulla also earlier said the Ombudsman will investigate the other names mentioned by Ko in the video, including President Bongbong Marcos. Naniniwala po ba kayo dito? Imbestigahan niya si Bongbong Marcos? Yan ang ibigay sa kanya sa ombudsman para protektahan niya si Bongbong eh. The evidence will take you where it will take you. But the investigation will always lead to somewhere that to some people who will be culpable. And we don't know where it will lead us right now. The revelations are fresh, and we're checking on everything. Sige, tingnan natin mga kababayan po natin kung hanggang saan at paano imbestigahan nitong si Boying Remulla. Si Bongbong Marcos, siya nga daw po yung tatapos eh. And sinasabing ipapaaresto na daw yung mga 17 na mga involved. Kaso mga sapsap lang po yan eh. Yung talagang malalaking isda, wala na eh. Zaldico, Bunuan. Of course, Martin Romualdez. Sana sila. Siguro yan, mga kontraktor yan. Kontraktoran siguro sinasabi yung may warrant. Kontraktor na involved sa mga ghost project and substance. Of course, kasama yung Diskaya, Bernardo, so kasama yan. Itong si Bryce Hernandez, si Alcantara. Palagi ko yan mga kasama yung dyan sa 70 na yan. Pero yung mga malalaki, yung talagang kumulimbat, ng talagang milyon-milyon, no? Yung mali-malitang cash out po nila, kasama po yung cash out na ginamit sa pagpapadala kay President Duterte sa Dahig. Ako, itong itsura ni Bongbong Marcos, wala talagang maniniwala dito. Otherwise, yung mga addict na bangag na supporter niya ng siguro, yung naniniwala dito, mga kababayan. Nako po, ito mga kababayan po natin, mukhang confirm na may pagbabago sa liderato ng House of Representatives. Kaya hindi lang dapat sa House of Representatives, dapat kasama po sa Senado dahil pareho po silang walang kwenta at pareho po tauhan ni Martin Romualdez, pareho pong pinagtatakpan po nila itong si Martin Romualdez. Kaya kung ako mga kababayan po natin, no, mas gusto ko na pareho silang palitan, pareho silang parehong magbago ang liderato ng both houses, Senado po at ng House of Representatives. Sinasabi ngayon ni Claire Castro, ang pagpili ng liderato sa Kongreso ay wala naman po sa kamay ng Pangulo. Uy, di nga. Sino maniniwala na wala sa kamay ng Pangulo? Alam na nga po ng buong mundo na si Bongbong Marcos yung nasusunod sa lahat. So kahit sabihin niya po, mga kababayan natin,
na wala daw po sa kamay ng Pangulo, sino pa po yung maniniwala sa kanilang mga propaganda? Sino pang maniniwala sa mga propagandistang ito, mga kababayan po natin? Lalong-lalo na po itong si Claire Castro. So kung may pagbabago, sana po yung maayos naman at masimulan po yung impeachment laban kay Bongbong Marcos. Di ba? Ay pinail na impeachment po itong si Congressman Miao Kiko Barsaga kasi hindi nila pinapansin dahil sabi ni Kiko Barsaga nasa 1/3 lang ang sumusuporta. I think yung kailangan dyan is 3/4. 3/4 ata yung pipirma dyan, no, para ma-proceed yung impeachment na yan. So malay natin mga kababayan, no, positive pa rin po tayo na baka sa pagbabago ng liderato ng House of Representatives, baka matuloy na ito. Tol, hindi naman po mag-resign si Bongbong Marcos So dapat pagbago yung liderato ng Kongreso at impeachment naman. Di ba? Ganon din sa Senado. Kasi sa Senado, wala silang ginagawa. Puro kubera pa rin sila. No? Martin Romualdez pa rin po ang kanilang sinusuportahan diyan po sa Senado. So dapat may pagbabago din at maayos po yung pagdinig sa Blue Ribbon. Ay si Ping Lacson, hindi po umubra yung kanyang paggamit kay Saldico bilang VIP witness. Yung gagamitin niya ngayon na VIP witness daw po ay itong si Bernardo. Si Bernardo raw yung magsasabi ng lahat. Ipotyang gala. Si Bernardo, yung nilalaglag niya ay puro senador lang. Samantala yung mga congressman, wala. Ayaw pangalanan ni Bernardo yung mga congressman. Hanggang sa mga senador lang po siya. Yung mga congressman din ilan lang. Okay. So mga kabayan natin, puntahan din po natin. Ito si Magalong muna bago tayo lilipat yan. Ang ganda sinasabi ni Atty. Lambino. Okay. Sabi ni Magalong, hindi na tayo natuto. Hindi na tayo nagising. Isa na lang ang tawag sa atin. Sorry for the words, but it's a capital T. Kung magsabi, tanga. Tanga yung tawag sa mga Pilipino. Para sa akin mas lalong tanga po itong si Magalong. Bakit? Isinuka mo na, umalis ka na po doon sa ICI, bumalik ka pa. Ang sinasabi mong sinusuportahan na kurakot or magnanakaw, kasama dyan yung amo mo na si Bongbong Marcos. Hanggang Martin Romualdez ka lang, hanggang Saldico ka lang. So pilit mo pa rin na pinoprotektahan si Bongbong Marcos. Sinasabi na nga na siya ang kasama sa mga nag-i-insert ng bilyon-bilyon. Saan tayo maniniwala? Siyempre doon sa kanyang kasabwat na ngayon ay kumanta at sinasabing magkasabwat po sila sa mga pagnanakaw sa pera ng bayan. So ito tayo maniniwala. Alam na, maniniwala tayo sa kasinungalingan ni Claire Castro. Alam naman natin si Claire Castro, hindi naman talaga yan magsasabi ng katotohanan. Okay, so napakaganda naman po yung banat nitong si Manong Ted Pailon against po sa mga kurakot. Ang ganda ng t-shirt niya, Ikulong mandarambong, bong, bong, bong. So, dapat naman talagang ikulong. Kasi kung gagamit lang po siya ng mga collateral damage, ibang tao, useless din po ito. No, kailangan lahat sila ay managot. At hindi exempted po dito si Bongbong Marcos. Kaya dapat ikulong ang mandarambong, bong, bong, bong. Ay, pakinggan natin si Ted Pailon. Punta na naman tayo. Masaya rin kaya sila? Doon sa kanilang kinakain? Kasi dahil alam nila na merong, halimbawa, binaha. Ay, sigurado. Masaya sila? Ay, sigurado. Kahit alam nila may naaberya sila? Ay, kasi kung malungkot sila, hindi naman nila nagagawin yan. Tama. No? Kung malungkot po sila, hindi nila gagawin yung pagnanakaw. Masaya nga po sila sa ginagawa nilang pagnanakaw. Kaya kung nakaka-addict yung pulburon, nakaka-addict din pala yung pagnanakaw na pinagagawa nila. So, hindi lang po si Bongbong Marcos addict sa pulburon, addict din sa pagnanakaw. Kasi ganyan ang ginagawa nila sa gobyerno ngayon, mga kabayan po natin. Tapos ang inaakusahan nila ngayon, mga Duterte, BP Sara, Tatay Digong. Yung salin, grabe pa sila magbatiko sa salin ni BP Sara, Tatay Digong, tumaas daw. Siyempre, tumataas din naman lahat na bilhin, tumataas na balyo. At may sahod naman po sila. At kung kukumputin po natin, reasonable naman po ang pagtaas ng kanilang salin. Pero gigil pa rin po itong mga pink dilaw at loyalista sa pagsilip
sa salin po ni President Duterte at ni Vice President Sara. Ano yan na sinasabi nila, hindi daw po mailalabas yung salin ni Vice President Sara, hindi niya kayang ilabas. Si Tatay Digong, hindi niya daw po kayang ilabas. O, ayan ngayon, lumabas na. Diba? Ano pa yung nireklamo nila? May nakita po ba silang malaking pagbabago na talagang pwede lang pagdudahan na mayroong corruption? May dagdag pa na billion-billion doon sa mga ari-arian ng mga Duterte? Wala po eh. No, talagang sakto lang kung ano yung kanilang kinikita. Ano ka ba? Sa bagay. True. Meron bang walang magnanakaw na nalulungkot. Di ba? Wala. Masaya nilang ginagawa Sandali lang, ito. magnanakaw ako sa mga taga-Bulacan. Magnanakaw ako ng mga paayos ng baha natin dito kasi nalulungkot ako habang nagnanakaw ako. Ayan. Oo, sa Amen. bagay. Amen! May point ka dyan. Ang aking nasabi noong nakaraang report ko ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At kaya ngayon ay nais kong ipaalam sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay ire-refer. Ibibigay na sa ombudsman para imbestigahan ng ombudsman. Okay. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Zaldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder or anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Okay. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Sino may sabi nito? Si Mandarambong, bong. Wala namang sa dulong, ano yun, lagi sinasabi niya. Hindi, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Walang syukran. Walang syukran. Yun ang hinahanap ko. Walang syukran daw eh. Dito si VP. So, ito ay official Facebook? Yes, official Facebook page. Sige, There's a tapos blue na ba? check. Ang alin? Yung statement niya? Yun na Today, yun. this Yun ang morning? kanyang statement. Pwede ko bang banatan to? Sorry. Pwede ko bang banatan to? Nakaialis mo pa lang tayo eh. Hindi, ito na. Okay, sige. Pwede Kaya alis ko mo ba tayo? Dito na. Hindi, pwede ko ba salagin to? Sige na, ikaw na. Okay, sige. Birahe! Okay. Mr. President, ang sabi po ninyo, impormasyon ng dating speaker, ito'y tungkol sa mga impormasyon ng dating speaker at ni Zaldico. Sir, sorry po, if you're going to construe how do you call this? Yung pagkakalatag po ninyo ng sentence, medyo para po sa akin, sana po pinabasa niyo muna sa inyong mga PR operators dyan. Ito ay tungkol sa mga informasyon ng dati. Speaker Martin at saka ni Zaldico. Okay. So, anong ibig sabihin dito? Ito ay tungkol sa mga informasyon, dapat dito, kung ito po ay against Martin and Zaldi, laban kay dating speaker. Kasi kung informasyon ng dating, ibig sabihin, informasyon na nanggagaling kila Martin Romualdez. Naku po, mga kabayan po natin, napakagaling talaga nito si Ted Pailon. Mo, supalpal na naman itong mga pinagsasabi ni Bongbong Marcos. I-obvious kasi, mga kabayan po natin, na masyadong scripted itong pinagagawa po nila. Halatang-halata masyado eh. Maraming matatalino po mga Pilipino. Kasama yan si Ted Pailon, kaya salag. Zaldico. Meaning, magsasampa ng demanda based on the information coming from Martin Romualdez and Zaldico. Sir, with all due respect, sorry po sir, kasi ito ikaw, unawain mo yung kanyang construction. Okay, yung construction ng words mismo yung posting, feeling ko naman pinabasa sa PR. I don't think sa pagkakataong to hindi papabasa ng Pangulo. Ba't na-approve? Number one. Ito sa mga impormasyon ng dating speaker. Magulo yung construction kasi sorry parang po, pinipilit. Baka kagigising lang. Hindi, baka kasi pinipilit na kung paano magsalita ang Pangulo, ganun din yung posting. Pero yes, magulo siya sa parte na ang sinabi ni Chacha, kung paano kasi magsalita ang Pangulo, ganon din ang posting. Magulo nga talaga magsalita yon. Ang daming ang dat. Kaya kahit anong sinasabi nila na hindi totoong bangag itong si Bongbong Marcos, ikita nga talaga sa itsura at pananalita. Diba? Kaya hirap din ang posting. Hirap po mag-construct ng mga wordings na ginagawa niya. Kaya dapat wag na ito magsalita na walang script eh. Kasi pag magsalita na walang script, ang hirap
i-translate. Ang hirap, no, gagawin ng script or tawag dyan, isulat ang kanyang sinasabi kasi ang daming ang dat. Eh, yung isang media nga, isang reporter nga, tawa ng tawa eh. Nung ang dat. Di niya alam kung itatype niya o hindi, no, nagsalita si Bongbong Marcos eh. Inakuha na ng kamera, tumatawa. So kaya yun ang nangyari. Komplikado po ang gulo ng pagkasabi niya. Kasalungat po kasi Okay. yung pahayag nitong si Okay. Martin at Zaldi. Alright, So ganito. kaninong impormasyon gagamitin? Kahinahunan muna. At mamaya po, bembangin natin tong ICI na to. Bimbangin. Yung ICI, hindi naman talaga pagkatiwalaan yan eh. Imagine mo, siya nag-create, tapos siyang imbestigahan. Naku yan. Opo. Kasi may inconsistency sila sa kanilang pinagagagawa eh. Sorry po, dito po kay dating Secretary Babes. Sorry po, ako ho, hindi nawawala ang tiwala ko sa inyo. Pero palagay ko po, overruled kayo dyan ng dalawang kasama ninyo. Ang daming inconsistency, lalo na po sa mga nilalabas ninyong mga informasyon po eh. Dito po sa puntong ito mga kapatid, sinasabi niya ICI, bakit po all of a sudden naglalabas ng presidente? Assuming po na mali lang po yung construction ng sentence ang kanyang pinatutungpalan dito ay laban kay Martin Romualdez. Kasi ang init na ng sitwasyon, girl. Tama, ang init na talaga ng sitwasyon. At ginagawa po ito ni Bongbong Marcos para sa akin ito personal ko ito. Ginagawa niya ito para pagtakpan at palabasin na malinis nga po siya. At gusto rin po nila patunayan na talagang gumagawa sila ng action. For example, i-connect natin dito kay Alice Go. Malas lang ni Alice Go dahil kailangang makahanap ng panakip butas. Kailangan makahanap ng patunay ang gobyerno ni Marcos Jr. na kaya nilang magpakulong. Kahit sino ka pa, mayaman ka man, kung gaano ka man kakilala. So dahil makontrobersya po itong si Alice Go, na akala nga natin, patay na ito, akala nga natin, wala na ito nanahimik na bigla naman nilang binuhay. Iyon, naglabas sila ng decision na guilty laban dito kay Alice Go para sabihin ng tao, ay okay, talaga nga namang gumagalaw yung ating justice system. Gumagalaw yung korte sa atin. May hustisya. Pero anong ginawa nila? Balik natin kay Tatay Digong Okay? So, kung gumagana yung justice system natin, sa iba lang na talagang gusto nilang dito ipakulong. Gagamitin nila, no? Na propaganda lang. Ito nila gagawin yan. Gumagana ang justice system natin. Pero pagdating po kay BP Sara, Tatay Digong, kay Senator Bato, at iba pa na hindi nila kalyado, ang gusto nila gamitin is ICC. Selective nga ang gobyerno ni Marcos Jr. Banatan mga Tid Pailon. Talagang gusto ho nilang i-diffuse. Gusto ho nilang salagin ito kung papalapit na sa tanggapan ng presidente. Kumbaga umuusok, gusto nilang patayin yung usok para bago pa lumaki yung apoy. Okay, so they would like again, to pacify ito pong damdamin ng marami na naghihintay. Paano yan? Magbabalita na tayo. Ituloy mo, birahe. Bembangin mo pa. Kututo? Teka lang. Dali muna. Oo Sadya naman talagang... Video pala to, tapos nilagyan ng text, Tama. It's a video message. Tapos nilagay din yung text mismo. So maybe we can play the actual. Can we play the actual video mamaya? Ay, sorry po. Meron. Pero ito ho, kasi... Pinost din siya, ito ay tungkol sa mga informasyon ng dating speaker. Tama? Opo. Dapat ito'y tungkol sa mga informasyon laban against them. Or, anyway, nandyan na po yan. So, wala nga. Balibaliktad nga yung utak nito ngayon nagpapanik po sila. Tingnan nyo naman yung nangyayari ngayon sa kanilang administrasyon. Bersamin, Pangandaman, mga importanteng tao yan sa administrasyon ni Bongbong Marcos. So, nasaan na ngayon? Yan ang kanilang tinanggal. Tinanggal nila kasi takot po silang magsalita. I don't know kung totoo itong sinasabi na si Lisa Marcos ang talagang nagpatanggal dito kay Pangandaman at kay Bersamin at gusto nilang patahimikin. And sa mga nakawalang tao, hopefully po ay makikita na sa mga taong gagamitin po nila para mapagtakpan si Martin Romualdez at papalabasin na malinis po itong si Bongbong Marcos. Lalong-lalo na po itong statement ni Master Sergeant Cotesa. Sana po ito ay lalabas pa rin ang katotohanan. Itong mga staff
nitong si Saldico na kung totoo mang tinago nila, pinalabas ng bansa, sana po makabalik sa Pilipinas at makapagsalita. Kasi yan din po yung magko-collaborate doon sa sinasabi ni Master Sergeant Cotisa at nitong si Saldico na sinasabi nilang walang katotohanan. Imagine nyo po mga kababayan natin mismo yung ICI, DPWH, kasama po itong si Benz Dizon na alam po natin na talagang nakikinabang ngayon dito po sa kay Bongbong Marcos. Nakikinabang ngayon, no? Nagagamit niya po yung ahensya, itong DPWH, para magpasikat. Pero puro press con naman, walang aksyon at malinaw pa rin. Napilit nilang nililinis pa rin, nililihis ang isyo na patungo po kay Bongbong Marcos. At sinasabi nilang hindi daw kapanipaniwala na may kilalaman si Bongbong Marcos dahil siya nga daw po yung nag-umpisa ng investigation. Gano'n naman talaga yan, di ba? Kung para malinis mo yung sarili, unahan mo na pag-imbestiga yung issue na ikaw naman ang mastermind. Diba? Yan ang nangyayari ngayon, mga kabayan natin. Kita mo naman yung galit ng taong bayan. Palagay mo, huhupa na lang kahit makasuhan si Martin Romualdez o mapakulong yung ibang tao. Kasi ang gusto ng taong bayan, yung mga malalaking isda, yung dapat ipakulong. Wag yung mga maliliit lang. No, Martin Romualdez, Saldico, and syempre kasama po talaga siya. At hindi naman basta-basta makukulong yung mga to. Hindi naman basta-basta po na maaaresto yung mga ito. Kasi wala nga sa bansa Okay, kaya niyan, si Saldico, nasaan ba Saldico? Si Bunuan. Kung kasama si Bunuan sa warrant of arrest, asan si Bunuan? Wala rin sa Pilipinas si Bunuan. Palagay nyo, okay pa yun si Bunuan. Wala na siguro yung mga kabayan po natin. And, punta tayo sa ibang topic, mga kabayan po natin. Kasi kung ang mga Duterte supporters ay gigil na po na mapanagot itong mga totoong involved dahil ginamit nila yung mga isyong ito para idiin si BP Sara, para ma-impeach si BP Sara. Tandaan natin kung gaano kalaking pera po ang inilabas nila, iginastos nila para lang ma-impeach itong si Vice President Sara. And alam nyo naman kung saan galing yun. Galing sa pera ng taong bayan na ginamit nila para lang matanggal itong matinding kalaban nila. Pero God is good, hindi po sila nagtatagumpay. So yung mga pinklawan, itong mga pink dilaw, okay, puntahan natin itong mga pink dilaw, no, na nagmamasid lang, no, pero nakikialam at mas gusto nila na paupuin as president kung sakaling mahiya man sa kanyang pagmumukha itong si Bongbong Marcos, kaya itong si Ramon ang gusto nila. Kasi nga, wala silang mapili Wala silang mapili. Si Soto, sigurado, ayaw ng tao. Diba? Sa House Speaker, wala din. Ayaw nila kay BP Sara. Kaya gumagawa sila ng drama ngayon at ang kanilang sigaw ngayon ay hindi Marcos resign. Marcos Duterte resign. Dati, hindi nila masigaw-sigaw yung Marcos resign. Ngayon, dahil sunog na po sila, napapahiya na po sila, ngayon dalawa ang kanilang sinisigaw. Marcos Duterte resign. Bakit idamay nila yung ating Vice Presidente? Wala namang kinalaman sa korupsyon. At yung issue na ginawa nilang korupsyon ay wala namang katotohanan. So, ganyan po sila kagigil. Sa bagay, kahit idaan natin sa kahit anong eleksyon, kahit magsanib pwersa ang mga loyalistang tanga at mga pinklawan na tanga, hindi sila magtatagumpay po. Ay malakas pa rin ang tiwala ng taong bayan sa mga Duterte. Tingnan natin kung ano po ang kanilang komento sa mga isyong ito, lalo na sa pasabog ni Manang Aimee. Sabi ni Digong, huwag mong kalimutan, as early as 2023, sinasabi na ni Digong, mag-withdraw of support ng military dahil yung boss nyo, addict, no? Bangag. Di ba ganun sinasabi niya before Yung term na bangag, di ba? So hindi bago yung sinasabi ni Aimee. Ay lang, kaibahan, kapatid. At idinawit yung buong pamilya. Sando at ako misis. Tapos nangyari, hindi pa natapos, hinahabol pa yung kay Bersamin tsaka kay Pangandaman. Imagine mo yun nangyari in less than 5 days. Lahat yan, di ba nangyari? Ito ka-50 No? Actually, natutuwa sana yung dyan. Matutuwa sana yung mga pinklawan dyan. Kung ang Vice Presidente is kaalyado nila. Kaso, Duterte yung susunod na maging presidente. Duterte yung Vice President. Kaya hindi nila matanggap. Kaya pinapalabas nila ang lahat na may kagagawan sa mga pasabog na ito laban kay Bongbong Marcos. Mga Duterte ang kanilang tinuturo.
Kasi kakampi na nila yung Marcos eh. Ayaw din nila matanggal ang Marcos. Pero, merong significant din na nangyari to mitigate the crisis. Nagbago ng posisyon ng iglesia. No? Nag-soften sila. Hindi nagbago ng posisyon ng iglesia. Talagang inipit lang din yung permit nila sapagkat ang usapan doon, bawal sila magsigaw ng Marcos resign. Wala na eh. Wala nga Marcos resign na nasigaw, pero, di ba, kinanta naman ni Amy Marcos ang pagiging adik ng kanyang kapatid. At tinapos nila na maaga yung kanilang rally. Which brings up question, anong nakuha nila? Ayun. Pero maraming nakuha. Ang pressure nga sa Malacanang, kumalat sa international ang mga rallies na yun. Nakarating sa international and na-pick up ng international media yung sinabi ni Amy Marcos. Yun ang isa sa napaka-importante po na nakuha. Na nalaman ng buong mundo na talagang adik bangag ang presidente ng Pilipinas. Talamak ang corruption. Ang daming mainstream media na international na pumunta rito. Nabalita yon. Yun ang gustong makuha ng ANC. Wala naman talaga sila ng Marcos resign eh. Hindi naman nila hinahangad na mag-resign si Marcos Jr. Sa kanya na lang, kung makakonsensya siya, sabi nga ng English niya. Bago pa yan, nagsalita ang armed forces, yung chain of command. Sinabi nila, wala kayong maasahan. Kanya, itong mga destabilizers, wala kayong maasahan sa amin, etc. etc. Parang so brings the question, ano nakuha nila? Parang si Manny Mugato yung nagsasalita. Parang nakikita ko si Manny Mugato sa likod ni Browner. No? Parang nandun si Bogso sa likod ni Browner. Sir Manny, may alam ka ba? May nakuha naman yung iglesia. Marami na balik eh. Marami na balik na tinanggal na opisyal. Okay. May mga si BI. So may mga natanggal na dating iglesia tapos nabalik sa gobyerno. Ganon. Lumagi? Among others, are these part of the cards on the table? That's Sang kuweba ka ba nang galing? So yes. So yun ang trade-off of sorts. Actually, tinatanong mo, alam mo yung sagot. Kaya nga, kasi dito na from you eh. And more. Ano more? Hindi natin alam. But also, if we look at the rallies, the one in QC, yung UPI rally, now we have Rear Admiral Roy Vincent Trinidad saying it could be China-funded, masyadong engrande daw yung catering. I mean, always a good warning, di ba? To be aware of propaganda. Pero, what's that about? Mga pogo ata nag-fund dun eh. Di ba? So, ganyan pa rin ang kanilang mentality itong mga dilawan eh. Pogo, China. So, nakita mo na talaga mga propagandista yung mga ito eh. Pogo, China, paulit-ulit. Alam mo sa mga rallies, kung may dapat silipin na internationally funded, ay itong mga rally nyo. Rally ng mga dilawan. Rally ng mga makakaliwa na walang katapusan. Itong Trillion March, di ba? Nakikita nga natin, may mga resibo eh. Na yung nagpupundo is yung international community. Tapos ang UPI yung kanilang pag-iisipan. Alam mo, wala kasing rallies na hindi pwedeng punduhan eh. Na hindi pwedeng magkaroon ng walang punto eh. Paano yun, yung sound system pagkain? Hindi pwede na sabihin na pinagplanuhan. Kasi ang lahat naman talaga naganap ay kailangan may pagpaplano. Kasi kung walang pagpaplano, hindi mangyayari yan. Kung walang pagpupundo, lalong hindi po magmamaterialize yan. Paano mag-mobilize ang isang mga rallies anti-corruption kung walang pupundo? So of course, may pupundo talaga. Yun lang, naghahanap lang po sila ng ng maibabato. Naghahanap lang po sila na maipapakalat ng mga isyo laban po sa mga nag-rally. So ngayon itong pinapalabas nila, anti daw po ng international community. Erase mo yung parang yun yung implication. Erase mo yung mascot, di ba? Erase mo, no? Kaya, pero hindi naman totally mali yun dahil even before, long before, no? More than a week earlier, alam mo na money is flowing. Sabi ng iba, galing kay Chavit. Sabi ng iba, galing sa Pogo. Sabi ng iba, galing sa mga Taipan na hindi makatanggi. Bawa, ikaw Taipan ka. Sige, let's pretend. Yung apelido mo naman pag Taipan eh. Let's pretend. I like this game. Tapos lumapit ako. No, uy, may malaki kami rally, 1 milyon. Pwede ka bang tumulong? So, ito gawain to nila sinasabi niya. Ito sinasabi ni Liamas ni Risa Tanas. Gawain nila to. Kaya sanay na sanay po sila sa mga pagpupundo ng mga rallies. Tanggi ka ba? Mahirap tumangging kasi. Diba? Lapit ako sa susunod ng Taipan. Pwede ba kayong tumulong? Ang laki ng rally namin eh. No? Gusto namin pabagsakin ng gobyerno.
Pero linawin natin, iba yung Taipan sa Pogo, ha? Hindi, iba nga. Kaya sabi ko, iba-ibang sources. Iba-ibang Di ba? So, walang sigaw na pabagsakin eh. Kasi pag pabagsakin mo yung gobyerno, taong bayan yung pabagsakin mo. Yung pabagsakin na termino is makakaliwa po yun. Yung nagpabagsak ng gobyerno, yung po yung hindi nagdadala ng flag ng Pilipinas. So, yung rallies po ng Maisog, United People's Initiative, hindi po para pabagsakin ng gobyerno, kundi ayusin ang gobyerno, reset ang gobyerno. Yun po yung kailangan, yung gagawin. Kaya nawagan ng Marcos resign na mahiya sa makonsensya siya, no, sa kanyang sarili, mag-resign na lang siya. So, walang anuman na pabagsakin ang gobyerno, kundi palitan ang namumuno dahil wala sa katinuan. Kaso itong gawain ng mga dilawan na mahilig maghanap ng pundo sa iba't ibang tao, sa international community o sa mga oligarko, pilit nila ngayon na binabato sa UPI dahil hindi nila matanggap na nakaipon ng ganon karaming tao yung rallying yun. At abangan nyo, mas marami pa. Dahil sa totoo lang, mas marami naman talaga yung sumusuporta kay Tatay Digong, kay Vice President Sara. Hindi lang makalabas-labas dahil may trabaho. Diba? Yung iba, nagkukusang loob na pumunta galing pa ng Mindanao. Pero kung sa kanila, ikumpara mo sa kanila, kaunti lang sila naghahakot lang sila ng tao. Sila talaga yung naghahakot at nagpupundo. Dahil ang mga nagrarally na nanawagan ng Marcos resign, hindi naman po yun mga tradisyonal na mga ralista. Nakita natin, nasaksihan natin dahil lagi naman tayo nandyan. No? Sila po is talagang mga first time lang na sumali sa rally, nakikisa. Sapagkat hindi na rin nila kaya yung pamumuno nitong si Bongbong Marcos na puro pangako ngunit walang aksyon. Sinasabing, puro trabaho, hindi natutulog, pero walang resulta. Linya ni Claire Castro yan. At sa pagpapatuloy mga kababayan, napanood nyo naman kanina siguro kung napanood yung unang video natin, kung saan ay sinupalpal itong si Claire Castro ng reporter mula sa ABS-CBN. Kung saan sinabi niya na hayaan na lang daw po natin kung sino yung taong nagtanggal kay Bersamen. Pero sabi nga ng reporter ng ABS-CBN, sabi niya hindi pwede, kailangan malaman ng taong bayan dahil ang taong bayan yung nagpapasahod sa mga nasa gobyerno. Medyo natulala si Claire Castro at medyo napapahiya dahil hindi niya akalain na may isang parang Eden Santos din ang dating, no? Pagdating po sa pagtatanong. So ngayon mga kababayan po natin, sa mga ganitong klaseng press conference, no, hindi naasahan ni Claire Castro. Akala niya kasi lahat ay takot sa kanila. Lahat ay kaya nilang maging sunod-sunuran sa kanilang gustong palabasin na script. Kaso hindi po Marami na po yung umaangal ngayon. Patunay lang na talagang wala na, sirang-sira na po ang gobyerno nitong si Bongbong Marcos. Lalo na po itong kanyang napakasinungaling na tagapagsalita. Okay, bago natin puntahan mga kabayan, yung balita na walang katapusang balita na sinasabing gusto nilang gawing caretaker ay itong si Ramon Ang. So, hindi natin ito patatahimikin, hindi natin ito bibitawan sapagkat napaka-importanting issue ito. Bakit si Ramon Ang? Hindi naman po siya, no, Vice President, no? Hindi nga niya na-experience na magpatakbo ng gobyerno natin. Okay, basahin ko lang sinasabi po ng magaling na abogado natin, si Atty. Raul Lambino. Sabi niya, talagang takot na takot lang sila kay Inday Sara na siya ang susunod na Pangulo sa Pilipinas sa 2028. Kaya ngayon gusto nilang i-eliminate si VP Sara. Kung hindi mag-resign si Bongbong Marcos, talagang magmamatigas siya. No, makikita talaga tayo sa 2028. Kasi nakikita ko na yung taong bayan ay hindi naman sila gagawa ng anumang marahas na aksyon na sinasabing hilain, patalsikin. Walang ganon po sa mga Duterte supporters. Otherwise, kung makikialam yung mga sundalo at pulis, mag-withdraw sila ng suporta o kaya mahihiya si Bongbong Marcos sa pressure ng taong bayan at siya po yung kusang bibitaw. So, dyan sigurong magtitik over si BP Sara ng mas maaga. Kung hindi, 2028 magkaalaman. Yun lang. Alam naman natin na masyado silang sigurista at alam ko marami pa po silang mali-malitang pera. Iba gagamitin na naman nila yan sa darating na eleksyon. Okay, so Ramon Ang. Pwede pala nila patakbuhin si Ramon Ang, di ba? By 2028, kung talagang gusto nila si Ramon Ang na gawing presidente.
di siya yung kumalaban kay Vice President Sara. Military reset ang bilyonaryong negosyante na si Ramon Ang. Ang sagot ni Ang sa report na ito ni Brilmon Talbo. Ito ang bilyonaryong negosyanteng si Ramon Ang, presidente at chairman ng San Miguel Corporation. Siya Actually, kung usapin ng pera, maraming pera. Maraming resources si Ramon Ang. Kasi marami rin siyang hawak na mga pagmamayari ng gobyerno na siya ngayon ang nagpapatakbo. Ginawang private, agaya ng NAIA. So, mayroon siya pinapagawa na isa sa pinakamalaking international airport dito sa Bulacan. Marami siyang pera. Pero ang tanong, wala pa siya experience sa pagpapatakbo ng bansa. Kasi hindi pwede na negosyante ka, di ba? Pero wala kang alam kung paano mo i-manage yung pagpapatakbo. Paano mo i-handle yung problema ng bansa. Wala pa siya experience ng ganun. Siyempre, mga Duterte, sanay na sanay po. Kasi matagal na po nilang pinapatakbo ang Davao at nakita natin kung gaano kaganda po, kung gaano ka talagang well-developed itong Davao City. Ramanang wala po eh. So, kalukuhan po na siya yung magti-take over. Ano yun, bendalo na naman. Hindi nila susundin yung batas na nakasulat sa 1987 Constitution. Raw ang napipisil na mamuno muna ng bansa hanggang sa susunod na eleksyon. Base sa article na inilabas ng politico.com.ph, usap-usapan daw sa grupo ng nagbi-business ang posibilidad na maging consensus caretaker si Ang. Sa gitna iyan ang tumitinding problema ng bansa sa korupsyon. Bukas daw sa ideyang yan ang iba pang mga bilyonaryo sa bansa, lalo na kapag lumala pa ang political paralysis at makalagkat pababa ang ekonomiya. Ayon sa mga bulong-bulungan, pinag-uusapan umano ng mga nasa alta sa syudad ang isang military-backed reset, hindi kudita para raw ibalik ang kaayusan at tiwala ng mga investor. Target umano nitong ihanda ang bansa sa susunod na eleksyon sa ilalim ng pansamantalang pamunuan. Agad namang So walang kwenta ito yung mga ganitong klaseng proseso mga babayan po natin, no? Na negosyante na naman yung masusunod sa ating bansa. Alam naman natin, kaya nga tayo lalong nababaon sa kahirapan eh. Dahil ang mga nakarang administrasyon ay kontrolado po ng oligarko. Yung mahirap lalong naghihirap, yung mga oligarko lalong yumayaman. Diba? Tapos, sila na naman ulit yung ahawak. Nagpost sa Facebook si Congressman Paulo Duterte. Ang inireport daw ng politiko ay nakakabahala at isang malinaw na paglabag sa saligang batas. Kung mangyari nga iyan, para raw tayong Banana Republic na pamumunuan ng highest bidder. Dagdag pa ni Pulong, may natanggap siyang impormasyon na isa pang business tycoon daw ang personal na na-pressure para mag-resign si dating Executive Lucas Bersamin. Ito raw ang nagpopondo sa grupo ni AFP Chief Romeo Brawner Jr. Kung totoo raw ang mga impormasyong ito, sabi ni Pulong, ini-impluensyahan at minamanipula ng mga makapangyarihang negosyante ang ating gobyerno. Ibig sabihin, nakabalik na ang mga oligarch. Kasunod niyan, nag-post So, matik naman po yun mga kababayan po natin na ito si Bongbong Marcos, oligarko po ito. Hindi po sila mga pro-mahirap. Ito mga dilawan, mga oligarko po ito. Kaya kung sila yung mamumuno sa ating bansa, magiging sunod-sunuran na naman, no, tayo sa mga dayuhan at yayaman yung mga oligarko at mahirap lalo maghirap. Kasi manipulated po pati ekonomiya po natin. Pati presidente maging sunod-sunuran sa kanila. So, hindi magkakaroon ng malayang pagpapatakbo kung sino ang presidente hanggat mga oligarko po yung kumahawak. Kaya ayaw na ayaw ng mga dilawan, no, yung mga Duterte. Pero yung mga ordinaryong tao, gustong-gusto yung mga Duterte kasi naramdaman po nila kung paano po ito magmahal sa ordinaryong Pilipino at kung paano po pinadama sa kanila yung tunay na serbisyo, yung patas talaga. Diba? Pinakita ng mga Duterte. At doon sa war on drugs, nakita natin kung paano po dinisiplina yung buong bansa. At yun po yung ayaw ng mga oligarko. Yung gusto nila, konting may gulo. Ang gusto nila, mas marami pa rin yung mga adictos, benedictos, talamak pa rin ng droga. O tingnan mo ngayon. Pati si Lidio Robredo, galit na galit. Dahil pati high school daw ay talagang may hawak na ng mga droga eh. Hindi po nadidisiplina sa kanilang lugar. Itong pagsalita ni Lidio Robredo, hindi lang po yan eh. Buong bansa po yung talagang talamak yung droga ngayon. Kaya nasayang yung sinimula ni Tatay Tikong. Infrastructure, tingnan nyo ngayon. Mayroon po bang natapos? Mayroon po bang bago na pinagawa si Bongbong Marcos? As in, wala. Kasi puro pagnanakaw po yung kanilang ginagawa. At napabayaan po itong peace and order natin, yung mga foreign investors, napapabayaan po. Kasi imbis na asikasuhin po nila yan, Duterte pa rin ang kanilang inasikaso kung paano nila ito masira at ma-eliminate para pagdating ng eleksyon, sila na naman. Kaso, bumalik nga sa kanila ang karma. So, ito ngayon, karma is real. No? Ang karma
yung gaba, dili magsaba. Kaya kusang bumalik ito sa kanila. And anyway, sabi ni Ramon Ang, hindi naman daw po siya interesado. Pero syempre, hindi naman po lalabas yung mga ganitong balita, mga kababayan po natin, kung siya po ay hindi kinausap o hindi interesado. At kung sino man yung nagpupundo, mga kababayan, dito po sa military, no, na kay Browner, para magmatigas, dahil ayaw nila kay Vice President Sara, lalabas din naman yan. At malalaman ng taong bayan yan. Kasi itong pagnanakaw nila, supposed to be sikreto ito Pero, kusa po silang nabulgar. Yung involvement ni Bongbong Marcos, tinatakpan nila ito Pero kusang lumabas. So talagang hindi nila mapipigilan. With divine intervention, lalabas at lalabas yung tunay na baho po nila, mga kababayan po natin. Itong si Claire Castro, naku, malapit na rin pala itong si Claire Castro. Magpapaalam, malapit na rin po magwakas yung kanilang paghari-harian. Malapit na po sila magwawakas. Lalo na po, itong panggagago na ginagawa nitong si Ping Lacson. Imagine nyo, hindi sila nagtagumpay sa paggamit kay Saldico bilang VIP witness. O ngayon si Bernardo yung kanyang palabasin. O si Bernardo na daw po yung kanyang VIP witness. Wala na, Ping Lacson. Sunog na sunog ka na. And gagawa siya ng bagong drama na kunwari, walang kinalaman si Bongbong Marcos. Yung magiging script nila dito, sabihin na hindi si Bongbong Marcos yung may kagagawan ng insertion. Alam ko na yan. And, siyempre, aprobado yan nitong si Tuta Soto. Itong mga lumalabas na panay meeting sila. Ito po yung purpose nila. So, mukhang hindi pa magtatapos ang Blue Ribbon o hindi pa nila tatapusin dahil nadawit pa yung pangalan ni Bongbong Marcos. Nandiyan pa yung pangalan ni Bongbong Marcos. So, gusto nila malinis muna si Bongbong Marcos bago nila tapusin itong Blue Ribbon hearing na ito. Yan ang gusto nilang gawin. Pero palagi ko hindi mangyayari yan. Lalong mababaon po sila sa putik. At nakikita ko mapipilitan po dito na mag-resign si Bongbong Marcos. Nakikita ko yan dahil hindi po titigil ang taong bayan. Kahit yung mga sigaw ng mga dilawan, napipresyo dyan si Bongbong Marcos. Sigaw ng mga pinklawan. At bakit magre-resign si VP Sara? Wala naman po siyang issue ng corruption. Lahat nagawa na po nila. Ipa-impeach, kasuhan. Walang katotohanan yung kanilang mga allegation. Kaya yung sigaw nila na Marcos Duterte resign, Marcos resign lang. Huwag nila idamay si VP Sara sapagkat walang ginawang corruption o anomalya si Vice President Sara para siya mag-resign. Gusto nila mag-resign para si Ramon Ang yung mag-take over. Mga gago. Hindi nila matanggap na Duterte po. Sadyang takot lang po sila kay Vice President Sara. So, hanggang dyan na muna. Maraming salamat at paki-like naman po ng video ito. And of course, kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, pasubscribe naman. Maraming salamat po sa inyong pagsusuporta. And of course, sa mga super chatters, super thanks, members natin. Mabuhay po kayo lahat. Thank you, mga kababayan. Maraming salamat po.